Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Sa kabila ng paghinto ng dairy animal importation sa nakaraang 3 taon, patuloy na tumataas ang domestic milk production ng Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, ito'y patunay lamang ng mga epektibong dairy development programs ng pamahalaan para sa inaasam na 5% milk sufficiency sa taong 2028. Ngayong Sabado, tutukan ang iba't ibang hakbang ng gobyerno para pataasin ang milk production ng bansa, pati na rin ang mga suportang ibinibigay sa dairy farmers. Dito lang yan sa Masagana Pinas sa DZRH. Ngayong Sabado, June 13, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job
love the job and enjoy the job that they do. Ngunit taliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anyan na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Fulido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR department tulad na lang ng learning and recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang gandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good Pilipinas, oras po natin 18 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Sa lahat po ng ating mga ginigiliw na tagapakinig, mga lolo't lola, kumusta na po kayo?
At syempre sa ating mga nanay, tatay, mama, papa, lelong, lelang, kuya, ate, at si Bunso. Batiin mo daw yung Bunso. Kulang daw yung pagbati ko eh. Kumusta na po tayo? Ha? Ngayon pong happy Thursday morning. Ilabing isa. Aba, 11 na pala. It's June 11, 2026 na po mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po niyo lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang 11 o'clock po tayo ng umaga. Siyempre meron pa rin po tayong pasyente. Sikapin nating matulungan. Naku, 2 years old. Magti 3 years old ang ating pong pasyente. Ang lumalapit po ay ang kanyang lola. O diba, mga lolo't lola, mahal na mahal ang kanilang mga apo. Boses matanda na ba? Mahal na mahal ang kanilang mga apo. Oy, sarap maging apo pag ganyan, diba? Kaya, bawat araw, kayong mga bata, pahalagahan nyo ang oras ninyo sa mga lolo't lola. Alam nyo naman, ang bawat panahon natin lumilipas. No, sa bawat pagtakbo ng orasan, lumilipas din ang buhay. Kaya tayo po lahat, sa bawat pagising, unang-una magpasalamat. Thank you, Lord, sa kalakasan at sa buhay na hiram na inyong ibinigay ulit ngayong araw. O, di ba? Dapat ganun. Let us all be grateful and thankful. Sapagkat marami po tayong mga kababayan, ang tindi po ng mga dinadanas, pinagdadaan ng sakit. Kahit saan po'y nalapit, basta lamang maitawid yung mga pangangailangan po nila sa kanila pong mga gamot, sa mga ospital. Na po, nakikipaglaban sa ating mga ospital na laki ng problema natin. Pero maganda doon, sinisikap naman ang pamahalaan. Kaya lang siyempre pagka ganyan, sa dami ng mga pasyente, hindi sapat. Diba? Laging may kulang. Lalo na pag kulang na kulang ang serbisyo. Diba? Yun lang. Kaya dapat doon pa lang sa bawat mamumuno sa atin, dapat natututo. Kung ano ang tunay na serbisyo na binibigay sa ating mga kababayan. Di po ba? Tayo po yung magsama-sama. Alam niyo naman dito, lalo na yung mga biktima po ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao. Siyempre po, yung marami sa kanila ay nananawagan ng pagkain at tubig dahil lalong-lalo na yung mga na-isolate. Oo, ang hirap marating ng tulong. Pero marami po nagsisikap na makarating at maiparating agad dun po sa mga biktima. Yung pong pagkain, unang-una po yan. Tayo po ay isikapin din natin sa pamamagitan po ng ating mga mababait na donor na tayo'y makarating sa mga lugar. Makakasama natin ang Aboitiz Power at ang Lingkod Lapid at ang marami pong nagdo-donate sa ating pong call for donations. Kaya nakabukas po ang ating call for donations para po sa mga biktima po ng malakas na lindol. Magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Sa mga nanonood sa atin sa inyong mga television screen, nariyan po, pwede kayong magpadala ng inyong pong mga blessing. Pagsamasamahin natin, alam nyo dito sa atin, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, ang dami kaya sa kanila may mga mabubuting puso at mabubuting kalooban. Diba? Oo, meron man silang konti, pero nakapagbabahagi pa at nakapag-share para po sa ating mga kababayang nangangailangan. Kaya sa lahat po sa inyo, God bless you more. At ang Panginoon na lang po ang magsusukli sa inyo pong kabutihan, sa inyong kagandahan po at gininto ang puso. Ano po? Ayan po, nakabukas po ang ating ang mga bangko. Ayan ang ating Metrobank account, MBC Operation Tulong Inc. 640-7640-086412. And then meron din po tayong BDO Peso account, MBC Operation Tulong Inc.
000-508-035-635. So yan po yung dalawang bank account. And then doon po sa mga magpapadala, you can now send donations via QR code. Ano po? Na nakikita po ninyo sa ating television screen. Kahit magkano man po yan, galing po sa inyong puso, ay amin pong malugod na tatanggapin, pagsamasamahin at ating pong madala sa ating mga kababayang naapektuhan po ng lindol dyan po sa Mindanao. Abay grabe sana lang wag uulan, wag uulan ng basa. Ayan, kailangan matatag ang loob ng bawat isa kasi ang hirap ng pinagdadaanan po nila every now and then. Pati din ang ating mga kasamahan sa industriya, sa media, talagang tinatawid ang lahat para lang maipaabot ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Oo, meron pa naman tayong sabi ng Pag-asa, paulanin daw ng southwest monsoon o habagat, no? Ang bahagi po ng northern Luzon, buti nila di Mindanao. Ngayong araw ng Huwebes, so ibig sabihin yan, magdadalang habagat ng maulap na papawirin, may kalat-kalat na pag-ulan, merong kulog, may kidlat, naku po. At yan po isa may bahagi daw ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Babuyan Islands. Ingat po kayo dyan. So ilan lamang po yan sa mga lugar na ang panahon po ay habagat, magdadala ng pag-ulan. So ingat-ingat po. And then dyan po sa Mindanao sabi ko nga wag na lamang uulan dahil napakahalaga po ng ginagawang mga clearing operation ng ating mga otoridad. Wag lang sabayan na ng ulan. Kasi pa doon sa pinakahuli po na tala yata 45 na po yung mga na-retrieve ng mga casualty, yan po yung mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama po dyan sa Mindanao. Sabi po ng NDRRMC, tumaas sa 17 yung bilang ng mga nawawala. And then nasa 487 yung mga na-injure, yung mga nasugatan. Pero dun sa Bureau of Fire Protection, dun sa kanilang tala, umaabot na sa 53 yung pong casualty. Pero yung pong mga nasawi, kung saan yung 42 po mula po sa Soxargen areas, yung 10 naman mula po sa Davao Region. So yan po yung pinakahuling report nila. And then mahigit 149,000 nakatao po yung naapektuhan na po ng lindol, kung saan higit po sa 32,000 yung pansamantala pong nanunuluyan sa mga evacuation center. Dami po. Ayan, so habang nagpapatuloy po yung search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Kabilang po yung operasyon sa isang gumuhong supermarket yan daw sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. So anyway, mga kaibigan, from time to time maghahatid pa rin po tayo ng mga updates. Standby lang. Maya-maya bibigyang daan po natin yung ating pong pasyente, si Zach Riley Cruz. Magti 3 years old po yung bata, ilalapit po ng kanyang lola. Po, standby lang. Babalik po tayo. Oras natin, 28 minuto makalipas po ang alas 10 na umaga. Reach Operation Tulong. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Calefabton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 37 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At ngayon ako muna po tayo sa pasyente po natin. Ngayong pong Thursday morning, 2 years old and 9 months. So mag 3 years old po, no? Ang pasyente po si Zach Riley Cruz. Taga Manggahan Road, dyan po sa Pasig City. Ayan, 1 year old pa lang po si Zach. Nakitaan na po siya ng kakaibang kilos at kanya pong gawi. Kaya po ipina-check up po and then na-diagnose po na siya po ay mayroong autism spectrum disorder. So, kailangan po ni Zach Riley yung 3 times a week daw po na check up at weekly therapy na ang tawag po ay occupational therapy at speech therapy na hindi po magawa dahil po sa kakulangan ng pera na maaari pong magamit. Tanging si Lola Linda, Lola, yung kanya pong Lola Linda Paragas Cruz ang tumutulong kay Zach. Yan, siya po yung bumibili ng gatas. And then yung gatas po yun ang pinapainom na parang yun na po yung food niya. Kaya nag-aalala po si Lola sa kanya pong apo. Alamin natin, nasa linya na natin si Lola Linda Cruz. Lola Linda, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po, Ma'am May. Opo, Lola. Sa lahat po ng nakikinig po ng DZRH. Opo. Lola, si Zach po, Opo. tama si Riley, Zach Opo. Riley. Oo, nasan po ang kanyang parents, ang kanyang nanay at tatay? Andito po yung manugang ko po, yung nanay po niya. Dito po sa tabi ko, sila mag-ina po. Oo, nag-iisang anak lang po ba si Zach? Hindi po, 3 po sila eh. Yung panganay po, 9 na taon. Tapos pangalawa ko si Zach. Yung bunso po ay 9 months po.
Ah, okay. So meaning, yung isa estudyante na and then si Zach, no? Dahil magti-3 pa lang, magti-3 years old. Pero dun sa magkakapatid, si Zach lang po yung may ganyang kondisyon, ano po? Ay, meron pa po. Itong bunso may G6PD rin po. Ah, meron din. Ay, opo. Yung ano po, yung gatas na mahal nga po ang sinagatas yung nita. Kaya po, yun nga po inilapit ko namin sa therapy po. Okay, so yung bunso, meron din ganong kondisyon? Opo, meron po siya ma'am May. Oh my. Ano pong paliwanag ng doktor sa mga magulang? Sino po yung anak ninyo, yung nanay? Lalaki po. Si Kevin po, yung lalaki po. Pero may trabaho naman si Kevin. Meron po ma'am, pero ano lang po, kulang po ma'am eh. Tapos, anong pangalan ng mother ni Zach? Ano po, May Talubakid po. Si May, si Ate May. So, si Ate May, siya yung dapat talagang tumutok dahil dalawa pala yan, na ganyan ang kondisyon, medyo mahirap. Pero, hindi naman sila yung tipong masasakitin, hindi naman. Naku, masasakitin nga po sila ma'am kasi mahina po ang resistensya nila kasi po, isa, hindi po kumakain ng solid food. Sinapay lang po ang opo. Hindi po kumakain dahil hindi niya gusto or hindi kaya? Hindi po, hindi niya gusto po kasi may occasion nga po siya. Ang gusto lang po niya, tinapay lang po, biskwit. Tas gatas. Po, ayaw po niya talaga. Ayaw po niya kahit pilitin po namin. Kahit na yung paborito ng mga batang chicken. Yung chicken, lola, ayaw din. Kumakain din po, pero papakonti-konti lang po. Kasi kailangan yun eh. Anyway, so kung dalawa sila, kahirap po ng kondisyon. Ano pong paliwanag ng mga doktor? Bakit dalawang magkasunod nagkaroon po ng autism spectrum disorder? Hindi po nila, Hindi na. Nadiditik lang po ma'am sa bone screening eh. Wala bang merong history daw sa family? Ay, wala po sa amin. Wala din po sa family ng manunggang ko. So pagka ganyan parang, stop na. Hindi na dapat magkaanak, nakaka-worry. Ilang taon ba yung kanilang mami? Ilang taon ka ba, May? 29 po, si Ate May. 29. Opo. Pero bago yan, nagtatrabaho din si Ate May. Kapangalan ko pa. Hindi po eh. Yung anak ko lang po nagtatrabaho po kasi nag-aalaga po siya ng mga bata. Oo, at saka ang ganda ng mga bata. Si Zach, ang ganda. Gandang bata. Lalaki po siya. Lalaki ba? Bakit yung buhok niya? Opo. Bakit yung buhok pan babae? Opo, ito kasi manugang ko pinupunihan po niya. Kaya sabi ko, babae yung itsura kasi may pangalan naman na girl na Zach eh. Hindi naman lalaki lang ang Zach. Kala ko lalaki po siya, ma'am. Lalaki. Tignan mo itsura dito, babae. Opo, babae. Napagkasama lang nga po siyang babae po kahit sino eh. Oo. So dun sa kanyang sa kanya pong kondisyon ngayon, ano ba si Zach? Maano ba? Tawag nito? Active naman, 'di ba? Naglalaro. Ano po siya? Malaro po siya, ma'am. Ganyan daw dito. Alahong tigil ang katawan. Lakad dito. Ayun nga po. Tapos pagka yung binabalibag niya lahat ng mahawakan po niya. Tapos pagka inuuntog niya yung ulo niya, ganun pala yung may autism, mami. Naku, kailangan bantayan lagi. 24 habang. Opo, lalo pag ma'am, wala siyang gatas kasi madalas po na nalilipasan ho siya ng ma'am talaga yung sa gatas. Kaya ako talaga, ginagawa ko ho lahat ng lahat ho ng namin. Nautangan na po namin, ma'am. As lang, ngayon talaga sagad na po kami. Ilan po bang anak ninyo, Nanay Linda? Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Yung panganay ko po babae, may asawa na po, pero wala pa po siyang anak. Ayun, so dalawa tapos bunso ninyo, si Kevin.
Opo. Oo, so si Kevin nagtatrabaho, hindi sapat, tapos dalawa yung may condition, tapos nag-aaral yung panganay niya, no? Nag-aaral. Opo. Okay lang Ipon na po siya ngayon. Oo. So itong dalawa lang na magkasunod, medyo mahirap alagaan yan. Anyway, so ang ano pong sabi ng doktor, so dapat yung regular na check-up, di po ba? Oo, iti-therapy din po dapat po yan eh. Nga lang po, wala ko kaming pampatherapy. Kasi po, lumapit na po kami sa, ma'am PCSO at saka sa DWD. Ayaw ho ng guarantee letter ng mga yung mga nagtitherapy po. Apo, wala po bang saan kayo po ay taga Pasig, diyan po sa mga government hospital wala bang libreng therapy? Wala po, nag-ano na ho kami sa National Children's Hospital wala po doon sa National Children's walang available. Pagka ba halimbawa dun sa lahat ng therapy na yun, medyo alam natin may kamahalan yun. Magkano ba inaabot yun? 3 times a week, 2,000 ng isang oras po eh. So 1 hour yung sa halimbawa 2 times a week. So malaki-laki din yun. Tapos meron din silang mga gamot na iniinom. Vitamins lang po at saka yung gatas Humisak, yan po yung pinakamahal, 1,875 po yung 800 gram, isang araw lang po yun, ma'am. Kasi yun lang doon sa nakadepende siya doon. And then yung isa ganun din, pareho sila. Hindi naman. Yung isa bakain. Pinapadidi na po pinapakain kasi hindi na ho namin talaga kayanin po, kaya sabi ko sa ina, pag sumikapan niya, kakainin ho yung bata, so padidiin sa kanya. Para masanay. Kahit si Sak dapat malutuan lang ng baka mamaya babagay do sa panlasa niya, di ba? Opo. Like for example, yung mga minamashed, di ba? Na potato, yung ganun. I-try. Ayaw nga po ginawa namin, inaano namin kasi nagsusuka po siya. Bakit po ganun? Ano sabi po ng doktor? Sabi ho nila, ganyan daw ho may autism eh. Yun lang. May sinsuro ho yung mga panlasa nila daw ho, para may sinsuro yung panlasa nila. Matter of tsatsagain mo talaga na sanayin. Opo. Para, di ba, paunti-unti lang na pwede mong mai-adjust. Opo. Tsatsagain mo talaga, tapos tatimingan. Ganun po yung mga yan eh. Para nang sa ganun kahit papano masanay. So ngayon, ang pangangailangan natin nakatutok para kay Zach, So, ano po yung gatas niya is 1,800? Tama ba? 1,875 po, yung hip organic po. Tapos, ilang araw lang yun? Isang araw lang po yun, ma'am. Oh my gosh. Isang araw? Siya kasi, kaya nga po, hirap na po kami. Isang araw lang yun? Grabe naman. Kaya na po siya. Tanong niya po, sa didi po. Tinanong niyo ba sa doktor anong pwedeng alternative na mas mura-mura para kahit maisanay siya sa ganun? Pwede naman po yung yung nido po. Pinipilit po namin sa kanya pero ayaw po niya talaga po kahit gutom na po siya. Tapos may suya po yung mami may suya. Pag sinadidiho namin din ng ganon, ibabagsak po lalo yung yung kulang dugo niya po. Mababa po na po yung po yan dyan yung CBC po niya. Pero wala naman siyang episode ng epilepsy, wala naman ganon. Wala naman po. Ay, mabuti. At least ang tawag nito, babantayan niyo lang talaga sa kanila yung pagkain. Kasi yun ang lakas nila eh. But anyway, sige po, ganito Lola Linda. Opo. Sige po, manawagan tayo, hingi tayo ng tulong sa mga may mabubuting kalooban. Go ahead. Opo. Ako po ay kumakatok po sa lahat ng nakikinig po ng DCRH. Kumakatok po ako sa inyong mga puso na sana matulungan niyo po yung apo ko sa pambili ho ng gatas at sa therapy po. Kasi hindi na namin talaga kaya. Punta ni kanino na ako kami umuutang, Ma'am May. Marami na ako kaming utang Kaya sana po matulungan niyo ho kami.
Sana po yung mananawagan din po ako sa company ng gumagawa ng gatas. Sana matulungan din po nila kami ng yung gatas ng apo ko po. Anyway, sige po Lola Linda, ganito, no? Sa mga may mabubuting kalooban na maaari pong mag-share ng kanilang mga blessing, ano? Actually, dalawa to. Na halos magka-level ba sila ng autism o hindi naman? Hindi naman po. Itong si Chuck ho ang medyo malala. Kasi ho, lahat po ng nahawakan po niya, binabalibag niya. Mga pinto, binabalibag po niya. Nako. So, dapat talaga ay anong tawag dito? Dapat pala sa... po. Oo, dapat talaga ma-therapy siya. Tapos yung therapy niya, magkano per session? Isang oras po, 2,000, 3 times a week po eh. Oo, so isang session, 2,000, 3 times a week. So, kailangan mo ng 24,000 sa isang buwan. Wow, bigat. Opo. Anyway, mga kaibigan, para po sa mga may mabubuting kalooban, pwede po magpadala sa GCash account ng DZRH Operation Tulong para po kay Zach Riley Cruz. Tulungan po natin si Baby Zach. Kasi magti 3 years old pa lang pero matindi po yung kanyang autism eh. Kailangan talaga ito, specialista. Ma-check up So pwede po magpadala sa 0956-197-9471. Yan po ang GCash account ng DZRH Operation Tulong through our EP Wina Pearl Hesoro. So any amount, mapagsama-sama po natin at malaking tulong po yan para po sa gatas. No, yan po ang pagkain ni Zach Riley Cruz. Ayan po. At pakilagay po again ang pangalan Zach, Z-A-Z-H, Riley, R-I-L-E-Y, Cruz. No? Zach Riley Cruz. At ang nananawagan ang kanyang lola, si Lola Linda Cruz. Ayan. In the meantime, Lola, para po kay para po kay Zach. Ayan. Siguro ipiwi na bigyan natin tong bata ng from Senator Lito Lapid, gawin nating 4,000 pesos. Oo, ipiwi na. Dagdagan namin ha, Lola. Bibigyan, dodoblehin namin para nang sa ganun mabili nyo po yung gatas at of course, yung sa therapy, makapag po. Gawin nyo pong, gawin naming 4,000 pesos yung galing kay Senator Lito Lapid instead na 2,000. Lola Linda? Lola Linda? Ayun, nawala. Narinig niyo po ako? Ayan. Sige po. So, gagawin namin instead na 2,000 lang ngayon, dagdagan po ng Senator Lito Lapid yung 2,000, gawin pong 4,000 pesos. Opo. Salamat po. Sige. Pasalamatan mo, Senator Lito. Ba't nakikinig madagdagan yung para kay kay Zach. Maraming nakikinig yan. Ang bait niyan. Salamat po, mahal na Senator. Sana, sana matulungan niyo pa po kami kasi po malaki po ang problema namin dito sa apo ko. Sana mahal na Senator matulungan niyo pa po kami. Sige po. Ayan, doble natin. And then of course, ang MG Forex. Yan, bigyan po kayo ng MG Forex na instead na 3,000, gawin po natin 6,000 pesos na. Lola Linda. Thank you po, Ma'am May. Thank you po, Ma'am May. Opo, naiintindihan namin. Napapangiwi yung aming EP Wina Pearl doon pag binabanggit mo yung halaga na kailangan ninyo. Pati din ako, sabi ko, Diyos ko, paano kaya yun? So, tatanggap po kayo ng kabuang 10,000 pesos para po kay Zach Riley, Lola Linda. Opo. Maraming salamat po, Ma'am May, saka sa bumubuo po ng Operation Tulong at saka sa DCRH po. Oo, at sa ating mga donor. Opo, sa mga sponsor po kay Senator Lito Lapid at saka doon po sa nagbigay po ng 6,000 po. Oo, ang MG Forex, si Sir Michael is my guy ng Mayor Lacaydeo Macalma. Yung mga nagtutulong-tulong. Okay? Ayan. So, para po sa ating mga butihing donors, maraming salamat, Sen. Ayan, ang ating Supremo Senator Lito Lapid. Ayan, na ngayon pong araw nagbigay ng 4,000. And then 6,000 pesos mula sa MG Forex. Sige, Nay, ganito po ha. Ayan, try po na makabili po ng gatas para kay Zach. Opo. And then of course, kung kailangang ma-therapy kahit papaano, 'di ba? Ma-therapy din siya. Ano po? Okay? Nandyan po ba yung nanay niya? Anong pangalan ng nanay? Si May. May. Kausapin natin si May. Dali. Mabilis lang. Ate May.
Ano? Hello po. Oo, ayun, narinig mo ha? Hello po. Oo, tayo ay nagbigay para kay Zach Riley. Siguro pasalamatan mo yung ating mga mababait na donor. Opo. Maraming salamat po sa mga mababait na donor po. At kanino po, Mars? Oo, kay Senator Lito Lapid Kay at Senator kay Lito Lapid Sir po. Michael Ismaygay. Kay Sir Michael po. Si Sir Michael Gay. Maraming salamat po. Oo. Opo. Okay, ingatan mo talaga ang mga anak mo ha, Ate May. Yes po. Oo. Opo. So, ano ba sabi sa iyo ng doktor, Ate May? Bakit magkasunod yung may autism? Ay, wala pa pong autism po yung bunso ko po. Wala, kaya lang yung pagkain. Mag-6PD po, opo. 6PD po. Okay. Pero si Isaac po yung na-diagnose po ng autism. May autism. Naku, yung isa wag naman sana, no? Yung bunso. O yun nga po, pinagdadasal ko po, opo. Oo, so in the meantime, siguro di ka na pwede mag-baby, no? Parang nakaka-trauma. Opo, yun nga po. Parang ako yun na-trauma sa'yo, Ate May, Kasi dalawa yung case. Oo nga. Uy, mag-ingat ka, magpalakas ka, ha? Tapos alagaan mo yung mga baby mo, okay? Ayan, mga kaibigan. Okay. Maraming salamat po. Okay, walang anuman. DZRH po. Oo, walang anuman. Ayan, si Ate May, no? Cruz at syempre si Lola Linda. Opo. Ayan, okay? God bless po, God bless. Babalik po tayo. Oras natin, meron na lamang tayo 5 minuto o 4 na minuto at alas 11 na po ng umaga. DZRH Operation Tulong. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Sibayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience. DZRH Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 2 minuto, alas 11 na ng umaga. Naku, mabilisan lang. Alamin natin ang report. Puntahan natin ang NCRPO sapagkat isa sa ilalim daw po sa full alert, para sa seguridad sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan bukas. O nga pala, it's a holiday tomorrow. Alamin natin, ang NCRPO isa sa ilalim sa full alert. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricaport. Giselle? Go ahead, Giselle. Okay, standby lang, Giselle. Punta muna tayo kay RH5 Val Gonzalez. Alamin natin at yung pong namatay na Ateneo basketball player Rene Baterbonio, iuwi na daw po bukas sa kanilang lalawigan dyan sa Agusan del Sur. Hingi tayo ng update, Val. Go ahead. Bukas ng umaga,
bukas ng umaga, May, ay ililipat na pauwi sa kanilang bahay sa Agusan del Sur ang namatay na basketball player na si Rene Clark Baterponia. Sa post ng Ateneo de Manila University sa kanilang official Facebook account, ipinahagip na dala ni Rene ang pag-asa ng kanyang pamilyang minamahal, ang karangalan ng Talagpogon, yung kanilang bayan at ang mga pangarap na nagdala sa kanyang Ateneo. Ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Sabi ng Ateneo, nag-iwan ng matinding lungkot ang kanyang pagtanaw sa mga nakakikilala sa kanya bilang anak, bilang kapatid, kakampi, kaibigan at isang binatang may maliwanag na kinabukasan. Inaalala daw siya ngayon ng may pasasalamat at pakikiramay ng buong komunidad. Isang wake mass para kay Rene ang idaraos mamayang gabi dito sa Arlington Memorial Chapel. Ganap na sa islang umaga kung saan siya nakaburol. Iatid si Rene pauwi sa Agusan del Sur sa pamamagitan ng Davao Airport bukas ng umaga. Samantala may patuloy yung investigasyon na nangyaring pagkalunod nitong si Baterponia at kasamang si Divine Adili. Inatasan na nga ng Department of Justice at NBI na magsagawa ng masusing investigasyon habang bumuo ang Philippine Sports Commission ng multi-stakeholder panel para reviewin ang athlete safety protocols. Una nang sinabi ng PNP sa Aurora na walang nakitang foul play doon sa paunang pagsusuri, ngunit iginigiit ng ina nitong si Baterponia na si Robilyn Baterponia na may mga pasa sa katawan ng anak kaya tumihiling siya ng mas malalim na investigasyon. Naghain na rin ang mga kongresista ng Agusan del Sur na sina Congressman Anpel Bascog at Eddie Bongkasa ng House Bill para imbestigan ang insidente. Alas 10 ngayong umaga, May, nang dumating itong mga operatiba ng PLP-CIDG dito sa Arlington Memorial Chapel kung saan nakaburol itong si Baterponia. Dumating din dito sa Arlington, kanina lamang itong si Senador Pam Aquino para personal na makiramay sa pamilya ng namatay na basketball player. Wala rito sa Arlington Memorial Chapel dito sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ako si Pang Gonzales, Lisa Rachel sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. Balikan natin si RH15 Giselle Rica Fort. Yan sa NCRPO, Giselle. Go ahead, Giselle. Giselle? Giselle? Okay, Giselle, sandali lang ha, masama yung signal mo eh. Oo. Giselle, pihit ka nga po ng konti. Unti lang. Naputol. Okay, babalikan natin si Giselle Rica Fort. Bati lang tayo ng happy birthday. Aba! Ang butihing papa ng ating EP, Wina Pearl Hezoro, nagse-celebrate po ng birthday today. Happy birthday po, Tatay Edwin Hezoro. Ayan, sabi nila kay, ang pagbati galing po kay Wina Pearl Hezoro, Binauhan. Happy birthday po, Tatay Edwin Hezoro. Sa lahat po ng mga nag-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday. O, di natin nabati, Attorney Rina Seco, belated happy birthday. Yan, happy birthday. Sino pa ba yung nag-birthday kamakailan? Mga sunod-sunod eh. Bukod kay Attorney Rina. Ayan, happy birthday, no? Kay Josa. Aba, kailan si Josa? Josa Cruzat, kailan birthday mo? Happy birthday! Sino pa? Sino? Si Renny Abinales. Happy birthday, Ren. Meron pa, ito lang eh. Naghanda. Happy birthday sa inyo pong lahat. Si Ma'am Tess Solomon. Ayan, happy birthday, Ma'am Tess Solomon. At si Ray Sibayan. Happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Ayan, okay, balikan natin si Giselle Rica Fort. Okay na kaya signal, Giselle? Ayaw na signal. Naku, wala na tayong oras, but anyway, sa pamagitan po niyan, pansamantala tayo magpapaalam sa pangalan po ng buong person ng DCRH News Center, DCRH Operation Tulong. Maraming salamat, EP, Wina Pearl Hezoro, Het Del Moro, RH TV,
At si Ellen Jacinto, muli ako po si May Binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mamaya babalik po tayo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,